Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong galit. Pagkatapos kong maibigay ang lahat, ganito pang igaganti sa akin ang lahat. Pagkatapos kong magpakahirap sa ibang bansa at maipundar ang mga kailangan nila, sa huli ginagamit lang pala nila ako. Kung pwede lang na dumampot ng kutsilyo at isaksak sa lalaking nasa harapan ko, ginawa ko na. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na, sabi ng kabit ng ka-live-in ko. Hindi ka na kailangan pa rito. Akala ko, pagbalik ko ay masaya na pero mas masakit pa pala. Tiniis kong pananakit ng mga naging amo ko, pero mas masakit pa palang dadatnan ko pag uwi. Nagpakahirap ako sa Dubai tapos pag uwi ko, ay tatarantaduhin lang ako ng mga tao sa Pinas. Siguro'y matagal na nila akong tinatarantado, pero hindi nila sinasabi dahil kailangan nila ng pera ko. Pati ang anak ko dinamay pa nila. Aalis talaga ako, galit kong sabi bago kuhanin ang mga gamit ko at ang anak ko. Mga walang hiya kayo? Aba, aalis ka na lang ng ganun? Lumapit sa akin si Eric. Bibigyan mo naman ako ng pambayad sa pag-aalaga ko sa anak mo. Minura ko siya. Wala akong ibibigay sa'yo. Naubos ko ng pera ko sa'yo. At dyan sa kabit mo. Pati na rin dyan sa pamilya mong palamunin. Mamatay kayong lahat dyan sa gutom. Bago pa sila makapagsalita, ay agad na akong umalis. Kasama ang anak ko. Mama! Umiiyak na sabi ni Yumi. Sorry po kung hindi ko sinabi. Lagi akong tinatakot nung kabit ni Papa eh. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Pinahid ko ang luha ko bago ngumiti. Pangako, hindi na aalis si Mama. Mamumuhay tayo ng tahimik at malayo sa mga walang hiya na yon. Ang dami ko ng plano tapos nabaliwala pala. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Yumi. Liblib tong bayan namin kaya malayo sa syudad at mga sasakyan. Mama, uulan po, sabi ni Yumi. Mama, mababasa po tayo. Kinuha ko ang kapote ko sa bag na nabili ko sa Dubai at isinuot ko sa anak ko. Ipinasok ko yung isang bag sa loob ng kapote niya para hindi ito mabasa dahil may laman yung pera. Pera na nauwi ko at pinaghirapan ko. Binuhat kong anak ko dahil madulas sa dinaraanan namin at matarik. Hinayaan kong mabasa ako ng malakas na ulan. Pati yung isang malaking bag na may damit ko ay basa na. Mama! Alalang sabi ni Yumi. Mama, hinto muna tayo kaya baba po ako. Madulas anak, baka mabagok ka kapag nadulas ka. Sabi ko, wala rin tayong hihintuan kasi walang silungan. Mas lalong lumakas ang ulan. Nabuhayan ata ako ng loob nang makitang isang bahay. Kahit nakakahiya, ay lumapit ako doon at kumatok. Bumukas to at iniluwal ang isang lalaking malaki ang katawan at medyo maraming tattoo sa katawan. Semikalbo ang buhok nito. Pwede po bang makituloy sandali? Alanganing sabi ko. Pasensya ka na talaga. Baka kasi magkasakit ang anak ko. Tumangulang ito at binuksan ng malaking pinto. Pumasok kami sa loob ng bahay niya. Pumasok ito sa isang pinto at paglabas niya ay may dala na siyang tuwalya. Inabot niya sa akin to na agad kong kinuha. Salamat. Hinubad ko ang kapote ng anak ko at inilabas. Pinunasan kong anak kong medyo basa bago ako nagpunas. Ang ginaw. May damit ako. Gusto mong hiramin? Tanong nito. Kung gusto mo lang naman. Pwede ba? Pasensya ka na at basa ang mga gamit namin eh. Sagot ko. Salamat na rin. Pumasok ulit ito sa kwarto kanina. At paglabas nito ay may dala na siyang damit at boxers. Itinuro sa akin ito ang banyo kaya pumasok ako doon at nagpalit. Medyo hindi ako komportable dahil wala akong underwear. Paglabas ko ay sumalubong sa akin ng isang kumot na agad kong kinuha at ibinalot sa katawan ko. Nang mapatingin ako sa anak ko, iba na ang damit nito. Salamat sa tulong mo ah. Naupo ako bago ikulong sa kumot ang anak ko. Kapag tumila ang ulan, aalis na rin kami. Ayos lang, sagot nito. Tinitigan ko ang lalaki kasi pamilyar siya. Nang maalala ko kung saan siya nakita, ay bahagya akong nagulat.
Kung hindi ako nagkakamali, siya yung ex-convict na naging matunog ang pangalan pero pilit itinatanggi ang kasalanan kasi hindi siyang may gawa. Ako yung tao na yun. Nagsalita ang lalaki na bahagya niyang ikinagulat. Napatango naman ako. Salamat sa tulong mo sa amin na. Napakabuti mong tao. Hindi ka matatakot? Gulat na tanong nito. Oh, mandidiri? Bakit naman? Tinulungan mo kami. Sagot ko. Wala naman akong pakialam sa past ng tao. At saka, halata namang mabait kang tao at wala kang gagawing masama. Thank you po. Sabi naman ni Yumi. Ang bait-bait mo po. Ngumiti ito bago tumingin sa bintana. Mukhang bukas pa hihinto ang ulan. 2 ang kwarto rito. Pwede kayong matulog dito. Yung mga damit nyo isasampay ko muna at tapatan ng electric fan para matuyo. Hindi, ako na lang. Mabilis kong sabi. Kaya ko naman. Nahihiya kasi ako makita niya ang underwear ko. Nakakahiya pa naman yung panty kong nabili sa Dubai. Oo nga pala. Kinalkal ko yung bag na may lamang pera at kumuha ng chocolate doon tsaka kape. Ito, hindi naman namin mauubos ni Yumi yung mga dala ko. Kami na lang kasing kakain ng mga ito dahil tinarantado kami ng mga tao sa amin. Salamat. Nakangiting sabi nito. Gusto niyo ng sopas? Magluluto ako para mabawasan ang lamig niyo. Tatanggi na sana ako kaya lang naunahan akong sumagot ng anak ko. Favorite po namin ni Mama ang sopas. Sabi ni Yumi lumapit sa lalaki. Ano pong pangalan niyo, mister? Ako po si Yumi. Ang mama ko po ay si Faith ang pangalan. Ako si Jacob. Pakilala nito bago tumayo. Magluluto na ako. Dito na lang muna kayo ha. Sama po ako. Humawak si Yumi sa kamay ni Jacob. Halata namang natigilan si Jacob dahil sa ginawa ng anak. Gusto ko po kayong makitang magluto. Tumangulang si Jacob bago igiya ang anak ko patungong kusina. Tinignan ko naman yung mga nabasa kong damit. Konti lang naman to. Ako lang din ang may damit dahil hindi na ako nakakuha ng mga damit ni Yumi. Siguro bibilhan ko na lang siya. May nakita akong hanger sa gilid. Kinuha ko yon at sinimulang ihanger ang mga damit ko. Isinampay ko ang mga iyon sa likod ng kurtina para hindi nakabalandra. Nagtungo rin ako sa kusina. Nadatnan ko ang 2 nakangiti. Masayang masaya si Yumi habang nanonood kay Jacob. Hindi maiwasang malungkot ako para sa anak ko. Umalis ako ng bansa para mag-grown siya ng magandang buhay at maibigay lahat ng gusto niya. Nagpapadala ako ng malaki para sa kanya. Pero wala siyang nakukuha. Ni isang damit ay hindi siya binilhan ni Eric. Lahat ng padala ko inubos niya sa malanding kabit niya at sa pamilya niyang palamunin. Una pa lang ay hindi ko nakasundong pamilya niya dahil umaasa lang ito sa amin. Pati na rin ang mga kapatid ni Eric na may pamilya na. Magandang trabaho ko noon dito sa Pilipinas. Pero iniwan ko dahil pati pamilya niya ay pinalalamon ko. Hindi naging maganda ang buhay ko sa Dubai dahil yung unang amo ko ay sinasaktan ako. Pinagpapasapasahan ako ng mga naging amo ko hanggang sa mapunta ako sa talagang may mabuting puso. Maupo ka. Lumingon sa akin si Jacob. Ititimpla muna kita ng hot chocolate para maibsan ang lamig mo. Salamat. Nakangiting sabi ko bago maupo. Tinabihan ko ang anak kong umiinom ng hot chocolate. Nakapalumpon pa rin ako sa kumot dahil giniginaw pa rin ako at wala akong underwear. Nang matapos magtimpla ni Jacob, ay inilipag niya yun sa harapan ko. Nagpasalamat muli ako bago humigop sa hot chocolate. Wala ka pong kasama rito? Tanong ni Yumi. Umiling si Jacob. Mag-isa lang ako rito sa bahay. Wala akong kasama. Maganda nga yung mag-isa lang dito at malayo sa masakit na syudad. Ramdam ko ang pait at sakit sa boses niya. Si mama ko po kakauwi lang ng Pilipinas. Kwento ni Yumi. Galing po siyang Dubai kasi nag-work po siya doon. Ang papa ko, bad siya. Kaya ayoko po sa kanya. May babae siya tapos palagi nilang pinag-uusapan si mama. Sinasaktan ako ni papa at saka nung kabit niya. Mabuti na lang po't umuwi si mama kasi wala talaga akong kakampi. Lumingon sa akin si Jacob. Ang gandang surprise nga sa akin eh. Mapait akong napatawa.
Pagkagaling kong airport, diretso ako sa bahay dahil excited na akong i-surprise sila. Kaso, ako pala yung masusurprise. Nakita ko lang naman yung ex kong nakikipag-anuhan sa kabit niya. At sa kwarto pa talaga namin Dapat talaga sa kanya iniiwan, sabi ni Jacob. Tamang desisyon ka lang. Kung wala pa kayong matutuluyan, okay lang na dito muna kayo. Dahil wala naman akong kasama. Hindi ko kayo sisingilin. Maraming salamat sa tulong mo, Jacob. Buong pusong sabi ko. Mabuti na lang talaga at may mga matitinong mga tao pa sa mundo. Sana dumami pa ang kagaya mo at mabawasan naman ang mga kagaya nila Eric. Nang matapos iluto ni Jacob ang sopas, ay naghain siya para sa aming tatlo. Naibsan ang gutom ko nang makasubo ako. Grabe, isa sa dahilan kaya ako nanginginig ay dahil sa gutom. Wala pa akong kain mula nang makasakay ako ng eroplano kasi nga nawalan ako ng gana dahil sa excitement. Mama, paano ako magsuschool? Biglang tanong ni Yumi. Medyo malayo ang school po rito. Pwede ko siyang ihatid, sabi ni Jacob. May pick-up truck ako. Pumupunta rin naman ako ng bayan para i-deliver ang mga tinda kong gulay. Nakakahiya naman sa'yo, sabi ko. Pero hindi ko tatanggihan yan sa ngayon. Kailangan ko pang balikan ang mga gamit sa school ni Yumi. Hindi pwede kasing maiwan yun sa bahay dahil ayokong maghabol siya. No choice rin pala ako kung hindi ang bumalik sa bahay. Lintik na yan. Makikita ko pang mga kampo ng Diablo. Pagkatapos naming kumain, ay inihatid kami ni Jacob sa magiging kwarto namin. Hindi ito maliit. Sakto lang para sa aming mag-ina. May electric fan din at katol kaya hindi kami lalamukin. Kung may kailangan pa kayo, magsabi lang kayo, sabi ni Jacob at bahagyang ngumiti. Nasa kabilang kwarto lang ako. Salamat, Jacob. Ngumiti muli ito bago isaradong pinto. Nahiga naman kami ni Yumi sa kama at nagyakapan bago matulog. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatulog ni Yumi. Nang lingunin kong orasan ay 6:00 na ng gabi. Sumilip ako sa bintana at madilim na. Malakas pa rin ang ulan hanggang ngayon. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko si Jacob na inaayos ang sinampay kong nasa likuran ng kortina. Huy! Gulat kong sabi bago agawin sa kanya ang sipit-sipit na may underwear ko. Wag to! Hindi ko naman tinignan yung underwear mo, sabi nito. Itinago ko sa damit para hindi ko makita. Bahagya akong napanguso. Sa kwarto ko na lang to isasampay. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto namin ni Yumi. Isinampay kong underwear sa likod ng pinto. Nakakahiya. Nang maisampay ay lumabas ako ng kwarto. Wala na dun si Jacob kaya dumiretso ako sa kusina. Nakita ko siyang naghahain. Kumain ka na, sabi nito. Mauna ka na kumain. Sasabayan ko na lang ang anak mo mamaya. Mamaya na, sasabayan ko na lang kayo. Napahinto ako sa pagsasalita ng kapainito ang noo ko. Mainit ka nga. Kailangan mong uminom ng gamot kaya mauna ka nang kumain. Napatikom ako ng bibig bago tumango. Naupo ako at nagsimulang kumain. Nangalkal naman ito sa kabinet. Ilang sandali lang ay may ibinaba ito sa lamesa. Ito yung gamot, sabi nito. Iwanan mo na lang sa sink yung plato at ako na maghuhugas. Thank you, Jacob. Tumango lang ito bago umalis sa kusina. Kung titignan si Jacob ay mukha siyang sanggano. Pero ang totoo ay mabuti itong tao. Totoo nga ang sinasabi nilang don't judge a book by its cover. Mas mabait pa minsan ang mga taong hindi mo kilala kaysa sa mga nakakasalamuha mo. Faith's point of view. Hindi ko nakuha agad ang mga gamit ni Yumi kaya hindi ako nakapasok. Nagkasakit kasi ako ng mga ilang araw kaya nahiga lang ako. Nahihiya na nga ako kay Jacob dahil siyang umaasikaso sa aming mag-ina. Siya rin ang bumili ng mga damit ni Yumi sa palengke. Hindi na gaano umuulan pero umaambon pa rin. Ayon sa balita, paalis pa lang ang bagyo sa Pilipinas. Kung ako ang bagyo, hindi na ako aalis sa Pilipinas dahil baka pagbalik niya, may kabit na rin ang asawa niya. Charis lang. Kaya mo na ba? Tanong ni Jacob nang makapasok sa pickup truck. Pupunta kami ngayon sa bahay para kuhanin ang mga gamit ni Yumi. Medyo nahihilo pa ako pero ayos lang ako. Nakangiting tugon ko. Salamat talaga, Jacob ah. Ang dami na naming abala ni Yumi sa'yo. No worries.
Tugon nito bago paandarin ng sasakyan. Napatingin ako sa anak kong kandong ko. Mahigpit itong nakayakap sa akin kaya alam kong natatakot siya. Huwag na kayong bababa. Sabi ko nang huminto ang sasakyan ni Jacob. Ako na lang ang kukuha. Dito na lang kayo. Bumaba ako ng sasakyan. Huminga ako ng malalim bago dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan ko ang mga walang hiyang pasarap buhay. Hindi ko sila pinansin at agad pumasok sa kwarto ni Yumi. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko pinansin ng nanay ni Eric at kinuha lamang ang mga gamit ni Yumi. Nanguha na rin ako ng mga damit niya. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik pa rito. Alam ho nating lahat kung sino ang mga makakapalang mukha. Nakangising sabi ko. Wag ho kayong mag-alala. Dahil hindi ako bumalik para balikan ng anak niyong batugan o maghabol. Wala naman ako mapapala kung gagawin ko yun. Dahil sa huli, ako na naman ang maghihirap. Good luck na lang sa magiging buhay niyo Trabaho din pag may time. Lumabas ako ng kwarto dala mga gamit ni Yumi. Ako mang lalabas na ako pero humarang si Eric. Bago ka lumabas, bigyan mo muna akong pera. Sabi nito. Penge kahit 5,000. Natawa ko. Nauntog ka bang siraulo ka? Eric, bakit naman kita bibigyan? Wala kang ambag sa buhay ko Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Hindi yung nagpapalaki ka lang ng itlog mo. Hinigit nito ang braso ko at umamba ng sampal. Hindi natuloy ang sampal niya dahil may sumalo ng kamay niya. Manakit ka ng kasing laki mo. Nagulat ako dahil si Jacob yun. Tara na, Faith. Galit na galit kang may babae ako tapos ikaw tong may lalaki pala. Lumingon to kay Jacob. Putik na yan. Kriminal pa palang napili mo? Sigurado ka bang sasama ka rito? Sa mamamatay tao na ito? Malakas kong sinampal si Eric. Unggoy ka! Hinila ko na paalis dun si Jacob. Nang makarating kami sa pickup truck niya sumakay kaming dalawa. Jacob, ayos ka lang ba? Alalang tanong ko. Huwag mong pakinggan yung siraulong yun Alam kong mabuti kang tao. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pinaandar nitong sasakyan niya. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga taong naniniwala sa akin. Tahimik lang kami buong biyahe. Kahit yung anak kong madaldal ay tahimik lang at nakayakap sa akin. Nang makarating kami sa bahay ni Jacob ay bumaba kami ng sasakyan at pumasok na sa loob. Si Jacob naman ay pinarada munang pick-up niya. Oh, bakit tahimik ka? Tanong ko kay Yumi. May sakit ka ba? Umiling ito't yumakap sa akin. Kanina kasi nung nasa sasakyan kami ni Tito Jacob, sabi ng mga dumadaang tao papatayin ako ni Tito Jacob. Hindi naman totoo yun Gumagawa sila ng kwento. Mabait kaya si Tito Jacob. Huwag kang makikinig sa kanila anak. Hinaplos ko ang likod niya. Sundin mo kung anong nararamdaman mo, okay? Mabait ang Tito Jacob mo, kaya hindi ka niya sasaktan. Tumango ito bago humiwalay sa akin. Mag-aaral muna po ako. Kinuha nito ang gamit niya bago nagtungo sa kwarto namin. Buti naman at maayos ang pakiramdam ng Yumi ko. Naniniwala ka bang inosente ako? Gulat ako sa biglaang pagsulpot ni Jacob. Naupo ito sa kaharap kong upuan. Sinet up ako ng asawa ng Koreanang namatay. Amo ko sila dati at tinawagan ako ng boss kong lalaki na pumunta sa bahay nila para kumuha ng files. Pagdating ko doon ay patay na si ma'am. Pinatay siya ni boss. Nilapitan ko si ma'am at sinuri kaso pagkakamali ko pala yun dahil nahawakan ko yung kutsilyo. Dumating ang mga pulis at sa huli, ako ang naging kriminal. Mahirap lang ako tapos ganito pang appearance ko. Kaya nanindigan silang ako ang kriminal. Natawa ito. Hindi pantay ang batas sa Pilipinas. Kapag mahirap ka, swertihan na lang kung mapunta ka sa batas na may mabuting kalooban. Wala ginamitan ng pera. Nakita pa sa apartment ko yung mga ninakaw ng lalaki kong amo sa asawa niya. Naging kontrobersyal ang kaso ko dahil kilala sa business world ang mag-asawang yun. Gusto pa nga nila ako na ipa-death penalty. Sumakit ang dibdib ko dahil sa ikinuwento niya. Nararamdaman kong totoong sinabi niya. Nararamdaman ko ang bawat sakit sa tono ng kanyang boses. Naniniwala ako sa'yo. Nakangiting sabi ko. Jacob, naniniwala kami ni Yumi sa'yo. Huwag ka mag-alala.
Dahil darating ang panahon na maniniwala ang mga tao sa'yo. Sigurado akong lalabas din ng baho ng walang hiya mong amo. Kapag nangyari yun, magpapafiesta ako. Natawa ito. Gusto ko lang magkwento dahil nararamdaman kong mapagkakatiwalaan ka. Ngayon lang din naman ako nagkwento at masaya ako dahil may nakinig sa akin. Palagi kitang pakikinggan. Nakangiting sabi ko. Kung paano mo kami tinanggap ni Yumi, ganun ka rin namin tatanggapin. Grabe kaya yung tulong mo sa amin, Jacob. Wala yun. Tumayo ito. Magdi-deliver lang ako ng gulay sa bayan, kaya aalis na muna ako saglit. Bibisitahin ko rin yung shop ko kaya baka anong oras na ako makauwi. Baka hindi na ako makapagtanghalian dito. Sige, mag-iingat ka. Ngumiti ito bago lumabas ng bahay. May taniman ng gulay si Jacob sa likod ng bahay. At kapag umaani siya, binabagsak niya ito sa mga nagtitinda sa palengke. May shop din siya sa bayan na vulcanizing shop. Nagbebenta rin siya ng iba't ibang parts ng mga sasakyan. At gumagawa rin sila ng mga sasakyan. Meron din siyang car wash. Malakas daw ang kita ni Jacob, sabi niya. Kapag pupunta siyang bayan ay may suot siyang sombrero at mask. Nakasuot din siya ng jacket para hindi raw siya makilala. Ayaw niya raw kasi ng komusyon kaya itinatago niya muna ang kanyang sarili. Bilib na bilib nga ako kay Jacob dahil ang lakas-lakas niyang tao. Sa dami ng pinagdaanan nito, matatag pa rin to. Kahit maraming taong hindi naniniwala sa kanya, nagagawa pa rin niyang unti-unting maging successful sa buhay. Tumayo ako't nagtungo sa kusina para magluto ng tanghalian. Sa ilang araw nga namin dito, hindi man lang kami pinagastos ni Jacob kahit sinasabi ko. Ayaw niyang tanggapin ang ibinibigay ko kaya wala akong nagawa. Napili ko magluto na lamang ng adobo para sa ulam namin. Halos 1 oras lamang ako nagluto bago maluto ang kanin at ulam. Naghain ako bago tawagin ang anak ko. Bakit wala si Tito? Tanong ni Yumi. Umalis po ba siya? Pumunta sa bayan ng tito mo, sagot ko. Bakit Tito nang tawag mo sa kanya? Kuya lang siya nung nakaraan ah. Humagikik lamang to kaya napailing ako. Pagkatapos naming kumain, ay hinugasan ko muna ang pinagkainan namin bago kami magtungo sa kwarto. Bumalik na ang anak ko sa pag-aaral. Kinuha ko naman yung bag na may pera at tinignan ng laman nun. Siguro ay sasama ako bukas kay Jacob sa bayan kapag isinabay niya si Yumi. Magtitingin-tingin ako kung may apartment doon. Iniisip ko na nga ring magtayo ng negosyo para naman madoble tong pera namin ni Yumi. Hanggat wala pa ako naisip na business, ay kailangan kong makapaghanap ng trabaho para sa future ng anak ko. Mama, hindi ka na po babalik ng Dubai, di ba? Tanong ni Yumi. Kapag bumalik ka, wala na mag-aalaga sa akin. Ayoko pong bumalik kay Papa. Hindi na aalis si Mama, sagot ko sa kanya. Kung nasaan ako, nandun ka na rin. Hindi ka na babalik dun sa papa mong walang hiya. Ngumiti ito. Mama, aalis na ba tayo rito? Paano na si Tito Jacob? Mag-isa na naman siya. Ngumuso ito. Magiging sad po ulit siya kapag umalis tayo. Pwede naman nating dalawin ng Tito Jacob mo, sagot ko. Hindi kasi pwedeng rito tayo habang buhay anak. Hindi naman kami mag-asawa ng tito mo. Eh di, magpakasal po kayo. Sagot nito. Gusto ko nga pong maging papa si Tito Jacob eh. Mabait siya tapos palagi niya ako nilalaro. Naglalaro kami ng Barbie tuwing tulog ka. Anak, hindi ganun kadali yun. Sabi ko, bago magpakasal ang dalawang tao, dapat mahal na mahal nilang isa't isa. At may tiwala sila sa isa't isa. Eh di magmahalan po kayo. Ngumisi ito. Bagay naman po kayo ni Tito Jacob eh. Sinamaan ko ng tingin ng anak ko na tumawa lang. Hinila ko siya't kiniliti. Malakas naman itong tumawa habang iniiwasan ng mga kamay ko. Mama! Ayaw po! Tawa nito. Mama! Natawa ako bago siya tigilan. Hingal na hingal to habang nakahiga. Tinabihan ko naman siya bago yakapin. Tulog na tayo? Malambing kong sabi sa kanya. Bukas papasok ka na sa school kaya mag-ipon ka ng energy. Mahal kita, Mama. Yumakap to sa akin at humalik. Mahal ka rin ni Mama. Natulog kaming magkayakap ng anak ko. Nang magising ako'y wala na ito sa tabi ko.
Napalingon ako sa bintana at umaambon pa rin. Lumabas ako ng kwarto at nakita si Yumi nakatabi si Jacob sa upuan. Kumakain ng dalawa ng chichirya habang nanonood. Tito Jacob, ba't ang dami mo pong drawing sa katawan? Usisa ni Yumi sa lalaki. Wala ka po bang papel kaya sa katawan mo ikaw nagdo-drawing? Natawa si Jacob. Hindi to drawing. Tattoo ito. Dati kasi akong tattoo artist kaya medyo na-addict ako. At naglagay sa katawan ko. Kaso naparami. Pangit ba? Umiling si Yumi. Ang astig mo nga po eh. Mas lalo kang pumogi. Yung papa ko may ganyan pero pangit pa rin siya. Hindi ko maiwasang matawa kaya napalingon sa akin ang dalawa. Mama! Kumaway sa akin si Yumi. Maganda po yung palabas. Muwa na yan eh. Sagot ko. Natural na maganda yan. Naku, nanonood yata ang Tito Jacob mo tapos inagawan mo ng TV. It's okay, sabi ni Jacob. Bumili ako ng kamote cute milk tea. Nasa ref yung milk tea para malamig pa rin. Tapos na namin kainin ni Tito yung sa amin, sabi ni Yumi. Ang tagal mo po kasing magising eh. Natawa ako. Salamat, Jacob. Pumasok ako sa kusina at kinuha yung kamote cute tsaka milk tea. Bago ako pumuntang sala, tinabihan ko si Yumi at nakinuod sa kanila. Mama, painom, sabi ni Yumi at nagpa-cute. Masarap yan eh. Natawa ako bago siya bigyan ng milk tea. Tito, gusto mo rin? Alok ni Yumi kay Jacob. Meron pa ako. Itinaas ni Jacob ang milk tea niya. Gusto mo? Busog na po ako. Sagot ni Yumi bago mapadighay. Marami pa yung adobo. Yun na lang sana yung hapunan kung gusto mo. Sabi ko kay Jacob. Hindi mo rin naman natikman. Natikman po ni Tito. Sabat ni Yumi. Nakangiti nga po siya habang kumakain eh. Siguro po, crush ka niya. Napaubo naman si Jacob dahil sa sinabi ni Yumi. Agad ko namang sinaway ang anak ko. Ito talagang batang to, walang prenong bunganga. Mama, naubo si Tito. Kiss mo po siya. Alalang sabi ni Yumi. Kung haharap ako sa salamin siguradong namumula na ang mukha ko. Makukurot ko talaga itong anak ko maya-maya lang eh. Yumi? Saway ko sa anak ko. Paawat ka na. Nilingon ko si Jacob na namumula ang tenga. Pasensya ka na talaga sa anak ko ha. Ayos lang. Ewan ko kung namamalikmata lang ako pero nakita kong pagpipigil niya ng ngiti. Sinamaan ko ng tingin ng anak ko. Humagighik lang naman to bago yumakap kay Jacob. Natawa naman si Jacob bago yakapin pabalik si Yumi. Parang mas gusto na yata ng anak ko kay Jacob. Jacob's point of view. Ibang saya ko kapag may mga taong naniniwala sa akin. Pero pansin ko na mas iba ang saya ko dahil naniniwala sa akin si Faith at Yumi. Ewan ko pero pakiramdam ko. Mamamatay ako dahil sa sobrang saya. Kaya ngayong lilipat sila ng apartment na nakuha ni Faith, ay parang gusto kong ilak ang pinto o di kaya itali sila. Hindi ko naman pwedeng gawin yun dahil wala naman akong karapatan sa kanila. Ang tahimik mo naman, sabi ni Faith nang mapaandar ko ang pick-up ko. Tahimik ka naman talaga pero iba yung pagiging tahimik mo ngayon. Nalulungkot po kasi si Tito kasi mag-isa na naman siya, sabi ni Yumi. Mama, pwede namang dito na lang tayo kay Tito eh. Ayos lang din naman sa kanya. Anak, pwede namang dumalaw si Tito mo sa atin. Pwede rin na dun siya matulog. Sabi ko. At saka dadalawin naman natin si Tito mo. Magkikita pa naman tayo dahil malapit lang tayo sa shop niya. At yung itatayo kong fast food kainan ay katabi lang ng shop niya. Kahit na. Ngumuso si Yumi. Mamimiss ko pa rin po si Tito. Palagi naman tayong magkikitang dalawa, sabi ko. Palagi akong pupuntang bayan para magkita tayong dalawa. Promise po yan ha? Tumango lang ako kay Yumi at ngumiti. Palagi ko talaga silang pupuntahan dahil nasanay na ako sa presensya nila. Lalo na kay Yumi. Pakiramdam ko ay naging isang mabuting ama ko dahil kay Yumi. Wala pa akong asawa pero naranasan ko na agad maging ama. Nang makarating kami sa apartment nila, ay wala namang tao. Kaya hindi na ako nagsuot ng sombrero at mask. Tinulungan ko si Faith na maghakot ng gamit nila ni Yumi. Malapit lang din ang school mo dito, sabi ko kay Yumi.
Ilang lakad lang at nandun doon na kagad ang school mo. Nangingilid ang luha nito bago yumakap sa akin. Umiyak ito ng malakas kaya natawa ako. Nginitian ko si Faith bago ilabas si Yumi. Nasa hallway kaming dalawa sa second floor. Sinayaw-sayaw ko ito at hinagod sa likod. Huwag ka na pong iiyak, sabi ko. Babalik din naman ako eh. Tsaka konting biyahe lang naman mula rito hanggang sa bahay. Tumango ito bago nagpahid ng luha. Manonood po tayo ng Disney Lagi ikaw pupunta Opo. Hinalikan ko ang pisngi niya. Pakabait ikaw kay mama, okay po ba? Opo. Nang kumalma na'y pumasok na kami sa loob. Ibinaba ko ito sa upuan bago lingunin si Faith. Kakausapin ko na yung bakanting pwesto sa tabi ko, sabi ko sa kanya. Tapos kakausapin ko yung iba ko pang kakilala na mag-aayos sa shop mo. Salamat. Nakangiting sabi nito. Huwag ka mag-alala. Anytime pwede mo kaming dalawin dahil mamimiss ka rin namin. Pati ikaw? Hindi ko maiwasang mapangiti. Si Yumi. Umiwas ito ng tingin. Gusto mong dito ka naman ng halian? Umiling ako. Pupuntahan ko na kagad yung katabi kong bakanting pwesto para masimulan na agad ang plano mong negosyo. Mauna na ako. Salamat Jacob mag-iingat ka. Salamat din. Nilapitan ko si Yumi. Babay na. Tumango lang ito kaya alam kong naiiyak siya. Ginulo ko ang buhok ni Yumi bago umalis. Sinuot ko ang jacket at sombrero ko nang makabalik ako sa pick-up bago mag-drive paalis doon. Nagtungo ako sa katabi kong bakanting pwesto at nasaktuhan ko doon ang may-ari. Alam nitong may-ari ang katauhan ko at masaya ako dahil hindi niya ako hinusgahan at isa siya sa mga naniniwala sa akin. Oh, ano nga tin? Nakangiting tanong nito. Mang Edwin, may plano kasing umupa nitong pwesto na ito. Magtatayo ng shop yung kaibigan ko. Sagot ko sa kanya. Magkano ho bang upa? Kapareho lamang nung sayo dahil malakas ka naman sa akin. Sagot nito. Kailan ba sisimulan? Sisimulan na po niya bukas. Sagot ko. Kailangan na ho kasi. Tumango ito bago ibigay sa akin yung susi. Oh, ayan ang susi. Ayos lang kahit hindi mo na maibigay ang down payment. Mauna na ako ha. Mag-iingat ka. Salamat po. Tugon ko. Ingat ka rin po. Ngumiti ito bago umalis. Kinuha ko naman ang cellphone ko, tinawagan ang gumawa sa shop ko. Idiniskas ko rito ang mga gagawin bago ako sumakay ulit sa pick-up ko para bumalik sa apartment nila. Napahinto ako sa isang flower shop para bumili ng bulaklak. Ibibigay ko kay Faith kasi gusto ko lang. Nang makarating doon ay agad akong kumatok. Bumukas naman to at iniluwal si Faith na mukhang nagluluto dahil may hawak pa siyang sandok. Para sa'yo. Nahihiyang iniabot ko sa kanya yung bulaklak. Nanliligaw ka ba? Natatawang tanong nito. Ikaw Umiwas ako ng tingin. Nakausap ko na yung may-ari at pumayag na siya. Nakontak ko na rin yung gagawa at bukas ay magsisimula na sila. Iniabot ko sa kanya yung susi ng pwesto niya. Ito na yung susi. 3,000 ang down payment niya tapos 7,000 ang ibibigay mo kapag nakaisang buwan ka na. Bali 10,000 kada buwan. Ang mura naman. Gulat na tanong nito. Kakilala ko raw kasi yung upa. Kaya mura lang din ang bigay niya. Sagot ko. Asan si Yumi? Nakatulog. Iyak nang iyak nung umalis ka. Sagot nito. Nandito ka na rin lang, dito ka na kumain ng tanghalian. Hayaan mong ipagluto kita bilang pasasalamat. Salamat din pala dito sa bulaklak mo Walang anuman. Nahihiyang tugon ko. Natawa ito. Mukha kang maangas tignan pero nahihiya ka dahil lang nagbigay ka ng bulaklak. So nanliligaw ka ba? Pwede ba? Tanong ko kaya't natahimik siya. Pwede bang manligaw kung sakali? Nako, baka nasusunog na yung niluluto ko. Tumakbo ito patungong kusina. Natawa lang ako bago puntahan si Yumi sa kwarto nila. Nadatnan ko ang batang babae na natutulog. Yakap ang damit kong ibinigay sa kanya. Natawa naman ako bago siya tabihan. Hindi ko na malayang nakatulog ako at pagising ko, wala na si Yumi sa tabi ko. Bumangon ako at nakita ko itong kumakain sa sala. Tito! Binitawan itong pagkain niya bago tumakbo palapit sa akin.
Tito, tabi tayong natulog. Ang cute mo po kanina. Natawa ako. Sabi ni mama mo, umiiyak ka raw kaya ka nakatulog. Hindi na po ako iiyak. Ngumiti ito. Hindi pa po ikaw kumakain, diba? Sabay po tayo. Kumain ka na rin, sige na. Lumitaw si Faith na may dalang pagkain. Hindi ko na kasi kayo ginising na dalawa dahil ang sarap ng tulog niyo parehas. Naupo naman kami ni Yumi bago magsimulang kumain. Ano nga palang plano mong itinda? Tanong ko. Mga merienda, mga fast food, ganon. Sagot nito. Malapit dito ang school kaya naisip kong ganon ang mga tinda. Kagaya ng mga milk tea, pizza, fries, at kung ano-ano pang pwedeng gawing snack ng mga tao. Maglalagay rin ako ng upuan sa labas kung saan pwede rin silang tumambay. Magpapakabit din ako ng wifi para habang kumakain sila, nakakapag-enjoy sila. Maganda yan. Sang-ayon ko. Tutulungan pa kita sa ibang mga plano mo para mas mapaganda. Salamat. Nakangiting sagot nito. Kumain lang kayo na kumain dyan ha, maliligo muna ako. Pumasok ito sa banyo kaya kami ni Yumi ay kumain lang. Nakailang ulit kami ni Yumi dahil masarap ang ulam. Tito, sabi ni Mama, nibigyan mo siyang flowers po. Sabi ni Yumi habang hinuhugasan namin ang pinagkainan namin. Nililigawan mo po ba si Mama? Paano kung gusto ko siyang ligawan? Tanong ko kay Yumi. Papayag ka ba, Yumi? Nag-thumbs up ito. Botong-boto po ako sa'yo una pa lang. Napangiti ako. Tingnan muna natin sa mama mo kung ayos lang ba sa kanya. Alam kong may trust issues pang mama mo kaya behave muna ako. Pero dapat po may flowers din ako. Umuso ito. Dapat nililigawan mo rin po ako dahil anak niya ako. O sige, dadalhan kita ng flowers sa susunod. Pagkatapos naming maghugas ay nagtungo kami sa salas. Nadatnan namin dun si Faith na nakaupo lang at katatapos lamang maligo. Uuwi na ako, paalam ko. Babalik ako bukas dahil mag-deliver na naman ako ng gulay. Ingat ka po, sabi ni Yumi bago yumakap sa akin. Balik po ikaw ah. Tumango ako. Opo. Mag-iingat ka. Ngumiti sa akin si Faith. Ang ganda. Salamat pala sa bulaklak. Wala yun. Nakangiting sabi ko. Maglock kayo palagi ng pinto ah. Bye-bye. Kumaway ako sa kanila bago tuluyang umalis. Hays, nangungulila agad ako sa kanila. Kinabukasan ay maagang-maaga pa lang naghatid na ako ng gulay sa palengke. Nagulat pa nga mga binabagsakan ko dahil ang aga ko raw. Nang mabayaran ng gulay ay agad akong dumiretso kila Faith. Nadatnan kong pababa na ang mga ito. Ang aga mo naman. Gulat na sabi ni Faith. Masyado mo naman kaming na-miss. Napakamot ako sa ulo ko. Ihahatid mo na ba si Yumi? Sama na ako. Dediretso ka naman sa pwesto mo pagkatapos, di ba? Gusto mo lang po makadiskarte. Tumawa si Yumi at naunang sumakay sa sasakyan ko. Hinatid muna namin si Yumi sa eskwelahan bago kami dumiretso sa shop. Sinuot ko ang disguise outfit ko bago ako bumaba. Baka madamay pa si Faith kapag nakilala nila ako. Bukas na ang shop ko kaya siguradong maaga rin ang mga tauhan ko. Naandoon na rin ang gagawa sa pwesto ni Faith. Ito po sana ang gusto ko. Ipinakita ni Faith ang reference ng magiging itsura ng shop niya. Paiba na lang ho ng konti at gawing mas maganda sa paningin ng mga tao, lalo na po sa mga Gen Z. Tumango naman ang mga nakuha kong tao bago ilista ang mga kakailanganin. Nagbigay ng pambili ng gamit si Faith, kaya umalis na ang mga gagawa. Inimbita ko naman muna siya sa opisina ko sa shop para hindi siya mainitan. Ang laki pala ng shop mo, no? Sabi nito habang inililibot ang paningin. Ganito na talaga siya kalaki? Umiling ako. Nagsimula lang ako sa vulcanizing shop hanggang sa unti-unting lumago. Mekaniko at driver ang dati kong trabaho sa mag-asawang Koreano, kaya marunong ako sa mga sasakyan. Unti-unting nakilala ang shop ko dahil sa kalidad ng gawa ko at sa mga parts hanggang sa lumaki na. Kumuha rin ako ng mga taong talagang may kasanayan. Alam mo, sana lumabas na ang totoo tungkol sa kaso na yun, no? Kahit matagal na, para naman hindi ka na nagtatago. Sabi ni Faith, gusto kong maibalandra mo ang sarili mo. Gusto ko na maipakita mo sa mga taong nanghusga sa'yo kung anong narating mo ngayon.
Sigurado naman akong darating ang araw na yun eh. Natawa ako. Baka nga bigla pa akong balikan ng taong iniwan ako sa ere. Bago ako makulong noon, may girlfriend ako. Malapit na kaming ikasal kaso hindi ako makapaniwalang pinagpalit niya ako dahil lang sa pera. Kahit na wala siya dun sa crime scene, sinabi niyang nasaksihan niya ang lahat. Nabayaran siya ng dati kong boss. Tapos nalaman ko, mag-asawa na sila. Napamura naman si Faith. Dapat dyan sa mga taong manluloko kinakaarma. Hindi nila deserve ng kasayahan dahil puro panluloko ang alam nila sa buhay. Habang buhay na pagkakakulong ang naging pataw sa akin. Pero may isang pulis na talagang tumulong sa akin kaya nabawasan ang parusa ko. Kwento ko pa. Siya lang ang tanging pulis na naniwala sa akin. Kaya binantaan niya ako na lumayo sa mga taong hindi maganda ang dulot sa akin. Tama. Tumangutango pa si Faith. Natawa na lamang ako dahil sa reaksyon nito. Kung hindi mo kami tinulungan ni Yumi, baka no choice ako kung hindi ang mag-abroad ulit kapag wala akong mahanap na trabaho dito. Mabuti na lang at nakilala ko kayo. Hindi ko mapigilang mapangiti. Buti na lang at may dumating na 2 anghel sa buhay ko na nagpabago lalo sa buhay ko. Ikaw na nga ang favorite ng anak ko eh. Natawa ito bago mapailing. Jacob, masaya ako dahil ang tatag-tatag mong tao at ang lakas-lakas mo. Kung una kitang nakilala kesa kay Eric, baka ang saya-saya ko ngayon. Pero hindi pa rin naman ako nagsisisi na nakilala ko si Eric dahil syempre may Yumi ako. Jacob, kung gusto mong manligaw, pwede naman sa akin kung papayag si Yumi. Talaga? Wala nang bawian ah? Napatayo ako dahil sa sobrang tuwa. Wala na talagang bawian ah? Tumango lamang ito. Mas lalo kong babaguhin ang buhay ko at mas lalo akong magiging matatag para sa magiging soon mag-ina ko. Faith's point of view. Hindi ko akalain na dudumugin agad ako ng mga customer pagkabukas ko pa lang ng shop ko. Naging matunog agad ito dahil sa murang halaga at masarap daw ang mga tinda ko. Masaya ako kapag nagbibigay ng feedback ang mga customers ko dahil mas marami pa akong nai-improve. Masaya rin ako dahil katuwang ko si Jacob. Nanliligaw na siya sa akin at sobrang marespeto niyang tao. Siya rin ang madalas magsundo kay Yumi lalo na kapag busy ako. Hindi naman ako nahihirapan sa shop kahit mag-isa lang ako dahil sanay na ako sa ganitong bagay. Pagod ka? Tanong ni Jacob nang huminto ang sasakyan sa apartment. Oo medyo. Sagot ko. Pero masaya kasi ang daming customers ang dumarating sa shop ko. Para ka nga pong robot kanina eh. Sabi ni Yumi. Ang bilis-bilis mo pong kumilos. Natawa naman ako. Naku anak, ganun kasi ako sa Dubai. Ayun, siya yun. Napahinto kami nang may babaeng lumapit sa amin na may kasamang pulis. Nakita ko siyang minomolestya niya yung bata. Siya yung dating ex-convict na may kaso. Nakaduro ito kay Jacob kaya napakunot-noo ako. Anong meron? Takang tanong ko sa babae. Nakita ko yung kriminal na yan dun sa second floor na buhat yung batang babae. Sagot ng babae. Umiiyak yung bata tapos hinahalikan niya. Pagkatapos pumatay ng momolestya naman. Hindi ko maiwasang matawa. Tanga ka ba o ano? Saan mo naman nakuha yung ganyang haka-haka? Nako, maniwala kayo sa akin. Sabi nito. Tingnan mo nga yung tsura ng lalaking yan. Halatang hindi gagawa ng tama. Hinarap ko mga pulis. Wala pong nangyayaring pangmomolestya. Umiiyak ang anak ko dahil lumipat kami ng bahay at napamahal na siya kay Jacob. Siya ho ang ikulong nyo. Ang galing gumawa ng kwento. Nananahimik kami rito. Sa huli, yung babae ang tinangay ng mga pulis. Padabog naman akong umakyat sa apartment namin. Nakakainit ng dugong lintik na babae na yon. Ano? Porket napagbintangan si Jacob dati, gaganunin na nila? Ang hilig mga bumasa sa appearance ng tao. Huwag ka nang magalit, sabi ni Jacob. Sanay na ako sa mga ganun. Hindi eh. Inis kong sabi. Dapat sinasampal yung mga ganun. Mama, baliw lang po yun. Kumandong si Yumi kay Jacob. Tito Jacob, kiss mo nga po si mama para kumalma. Huwag mo nang asarin at baka lalong mainis, sabi ni Jacob sa anak ko. Napahinga na lang ako ng malalim bago magtungo sa kusina. Ininit ko yung kanin at ulam na natira dahil konti lang ang nakain namin kaninang tanghali.
Bumalik ako sa sala kung nasaan yung dalawa at binuksan ng TV. Natigilan ako nang makita ang litrato ni Jacob sa TV at ang litrato ng isang matandang Koreano. Matapos ang ilang taon ay lumabas sa investigasyon ng isang pulis na not guilty ang pinagkaguluhan noong si Jacob Ramiro. Ayon sa mga pulis, na-set up lamang ang lalaki at lumabas na ang asawa ng napatay na Koreanang salarin. Sabi sa balita. Sa ngayon ay lahat ng kapulisang humuli sa lalaki humihingi ng tawad. Jacob! Hindi ko maiwasang maluhan nang makitang umiiyak ang lalaking yakap-yakap ni Yumi. Tito! Alalang hinaplos ni Yumi ang buhok ng lalaki. Papa, huwag na po ikaw iyak. Masaya lang ako. Napakasaya ko. Nagpunas ng luha si Jacob at ngumiti. Masaya ako kasi malaya na ako ng tuluyan. Pwede na kitang sunduin kahit wala akong sombrero o mask. Pwede ko nang tulungan ng mama mo nang hindi patago. Pwede na akong taas noong maglakad sa labas kasi hindi na nila ako huhusgahan at hindi na sila matatakot sa akin. Nakisali ako sa yakapan nila. Masaya ako para sa iyo, Jacob. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Magiging maayos din ang lahat. Dumating na yung araw na yun para sa iyo. Tumangulang ito at niyakap akong pabalik. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Masaya rin ako para kay Jacob dahil sa wakas, tuluyan na siyang malaya sa mapanghusgang mundo. Alam kong hindi pa rin mawawala mga taong manghuhusga sa kanya. Pero alam kong marami na rin ang naniniwala sa kanya. Sasakalin ko talagang sino mang manghuhusga sa kanya, lalo na sa harapan ko. Ang gwapo-gwapo kaya ni Jacob. Nang matapos umiyak si Jacob, ay magang-maga ang mga mata nito. Inasar ito ni Yumi para gumaan ang pakiramdam nito. Kumain na nga tayo, nakangiting sabi ko. Dito ka na matulog, Jacob, at anong oras na rin naman. Tabi ka na rin sa amin dahil nilabhan ko ang sapin mo. Dumiretso kami sa kusina at kumain. Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong ko sa lalaki. Tumango ito. Salamat. Nakakahiya dahil nakita niyo pang pag-iyak ko. Walang nakakahiya sa pag-iyak. Nakangiting sabi ko. Ayos lang naman na umiyak. Pagkatapos namin kumain ay ito nang naghugas ng pinagkainan. Inayos ko naman ang kwarto na hihigaan namin. Marumi kasi ang bedsheet kaya pinalitan ko. Pati mga punday pinalitan ko na rin. Madalas ditong matulog si Jacob dahil tinutulungan niya ako kaya may mga damit na rin siya rito. Sa lapag natutulog si Jacob kaso nilabhan ko yung sapin ng kutsyon niya. Kaya ayos lang naman na tumabi siya sa amin. Nasa pagitan naman namin si Yumi kaya ayos lang sa akin. Nauna na akong naglinis dahil nasa kusina pa rin ang dalawa. Siguradong naghaharutan pa ang mga iyon. Saktong matapos akong maglinis ay mukhang tapos na rin ang dalawa. Yumi, alikan at lilinisan ka ni Mama. Sabi ko sa anak ko. Nilinisan ko si Yumi at nang matapos ito ay si Jacob na ang sunod na naglinis. Agad na higa ang dalawa sa kama. Mukhang wala silang balak manood ngayon. Tito Jacob, mukha mo po ito oh. Sinilip ko ang cellphone na hawak ni Yumi. Mukha ni Jacob na nakapost sa Facebook. Naging matunog noon ang pangalan ni Jacob kaya alam kong kalat din siya sa internet ngayon. Dahil sa paglilinaw na wala siyang kasalanan. Siguradong bukas kapag lumantad siya, ay daig niya pang artista. Lumapit na lahat sana sa kanya bukas. Huwag lang ang mga sexy na babae. Nauna na akong natulog kesa sa dalawa dahil talagang pagod na ako. Kinaumagahan ay maaga kaming umalis ng apartment. Sa shop na lang kami mag-aalmusal. Walang pasok si Yumi dahil Sabado kaya kasama namin siya. Napangiti na lang ako nang bumaba si Jacob ng truck na walang kahit na anong disguise. Napatingin sa kanya ang mga tao at alam kong nakita na nila ang balita. Binuksan ni Jacob ang shop ko at nagsimulang maglabas ng mga upuan at mag-ayos. Tinulungan siya ni Yumi. Ako naman ay inayos na mga gagamiting machine at mga cup na para sa milk tea. Nasa kusina ako habang yung dalaway nasa labas at nag-aayos. Nang maayos ko na sa loob, ay lumabas na ako. Nakita ko sila Jacob sa shop niya. Ikaw palang boss namin? Sabi ng isa niyang tauhan. Masaya po kami't napatunayan na wala kayong kasalanan. Salamat din sa hard work niyo. Tugon ni Jacob. Kainin niyo na yung almusal niyo at pakakainin ko lang itong mag-ina ko. Lumingon to sa akin at lumapit kasama si Yumi.
Tapsilog for breakfast. Nakangiting sabi nito. Wala pang customer kaya dito muna tayo sa labas kumain. Tumango lamang ako. Inayos namin ang pagkain namin bago kami maupo at magsimulang kumain. Mama, ang dami pong nagagwapuhan kay Tito. Sumbong ni Yumi. Yung binilhan namin ito, crush yata si Tito eh. Hindi ko naman sila crush. Nakangiting sabi ni Jacob. Si mama mo lang naman ang crush ko eh. Abay dapat lang no? Sabi ko. Tatamaan ka talaga sa akin kapag may iba kang crush. Pagkatapos namin kumain ay saktong may dumating na mga kabataan. Pumwesto ako sa counter at agad namang umorder ang mga ito. Pizza at 5 milk tea ang order nila. Nagpahabol pa yung 2 ng corn dog. Inihanda ko yung milk tea at si Jacob naman ang naghanda sa pizza at corn dog. Anong gagawin ko? Nakangusong tanong ni Yumi. Gusto ko rin pong may gawin. Ikaw ang magbibigay nitong milk tea kapag natapos ko na. Sagot ko sa kanya. Nang matapos kong matimplang milk tea, ay pinabigay ko ito kay Yumi. Ilang saglit lamang din ay naluto ng pizza at corn dog. Tinulungan naman ni Yumi si Jacob sa pagdala ng mga yun sa customers. Nagsunod-sunod pa ang mga customers kaya medyo naging busy kami. Ganun pa man, hindi pa rin nakatakas sa akin ang ibang babaeng customers na humahanga kay Jacob. Tito, magtakip ka na nga po ng mukha mo. Sabi ni Yumi. Ang dami na pong may crush sa'yo po. Nagsiselos na si mama oh. Natawa si Jacob. Yumi, pabayaan mo lang sila. Loyal ako kay mama mo, okay? Napangiti na lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Nawala nga lang ako sa mood nang pumasok ang last customer. Buhay pa palang lintik na ito? Aba, umaasenso ka na. Sabi ni Eric. Gusto mo bang maging ninang ng anak namin ni Jane? Wow, ang kapal na mukha. Hindi bagay sa kanyang maging ama dahil walang hiya siya. Anong order nyo? Sa halip ay tanong ko. 1 pizza at 2 cookies and cream milk tea. Sagot ni Jane. 2 fries na rin, matakaw kasi tong baby namin eh. Anong akala niya, maiinggit ako? Yuck. Inilista kong order nila bago iabot kay Yumi ang papel. Anak, ibigay mo kay papa mo yan, panibagong order ka mo. Napangiti naman ang tahimik kong anak bago nagtungo sa kusina. Tumingin naman ako sa 2 Diablo na nawala ang ngisi. 259? Sabi ko sa kanila. Nagbayad si Eric ng 500 na agad kong sinuklian. Nananadya yatang mga asar ang mga impakto dahil sa loob talaga na upo. Akala ba nila maaasar ako? Kahit umulan ng apoy hindi ako maiinggit. Lumabas sa kusina si Jacob kasama si Yumi. Dala ang nilutong pizza at fries. Kinuha ni Jacob ang order na milk tea ng 2 impakto bago dalhin ang order ng mga ito. Pinagmamasdan ko lang si Eric na halatang asar. Ba't napipikon ka ngayon? Ang sipag naman ng asawa ko. Ninitian ko sa Jacob bago kurutin ang pisngi nito. Namula naman ang pisngi nito na ikinatawa ko na lang. Maupo kayo ni Yumi at magpahinga muna. Sabi ko sa kanila. Gagawan ko kayo ng milk tea at pizza. Tumango ang mga ito bago naupo. Naglagay muna ako ng pizza sa oven bago gumawa ng milk tea. Nang matapos ako ibinigay ko sa kanilang merienda nila. Wala namang gaanong customer kaya chill muna kayo dyan ha? Sabi ko't kumuha ng pizza. Yumi, makipagbanding ka na sa papa mo dahil maya-maya busy na yan. Kanina mo pa sinasabing papa ni Yumi ang lalaking yan ah. Eh ako naman ang papa niya. Mukhang hindi na nakapagpigil pa ang impakto. Nangaasar ka ba, Fit? Ano? Yumabang ka na porket umasenso ka na? Bakit? Dahil ba dyan sa kriminal na yan? Ay bakit? Nagpakaama ka ba kay Yumi? Tanong ko sa kanya. Isa pa hindi kriminal si Jacob. Sa bagay halata namang insecure ka kay Jacob eh. Ang gwapo ba naman niya tapos masipag pa. Walang-wala ka nga talaga sa kanya. Akmang aambay ito ng pananakit pero hindi natuloy dahil tumayo si Jacob. Wala naman tong panama kay Jacob kaya inaya na lang niya ang kabit niyang umalis. Natawa na lamang ako bago harapin si Jacob. Ang tapang naman ni Papa. Natatawang sabi ko kay Jacob. Sa'yo lang pala takot yun eh. Ang liit ba naman? Kapag dinakot mo siguro yun mahihimata yun. Kapag sinaktan ka niya talagang dadakutin ko yung leeg niya. Sabi nito. Sasapakin ko yung unano na yun eh.
Natawa ako bago kurutin ang kanyang pisngi. Ito talaga ang lalaking to ang magpapatunay na may lalaking handang magmahal sa akin ng tapat at hindi ako lolokohin. Masaya akong makilala si Jacob at masaya ako na siyang makakasama ko habang buhay. Ang pogi mo! Nakangiting sabi ko. Magkamukha na kayo ni Yumi. Kaya nga po maganda ako eh. Sagot naman ni Yumi. Ang ganda-ganda mo. Sabi naman ni Jacob. Siguradong magiging magandang kapatid ni Yumi. Hinalikan ko lang siya sa pisngi. Natawa na lang ako nang mamula ang pisngi nito. Mukhang sanggano pero tiklop agad sa akin. Ibang klase talaga tong si Jacob Ramiro ko. Faith's point of view. Sobrang bait ko yata para kay Lord. Dahil binigyan niya ako ng mapagmahal na anak at mapagmahal na lalaki. Sa mga lumipas pang buwan na mas naging successful pa ang shop ko. Naging cafe style na siya. Hindi natatambay ang mga customer ko sa labas dahil hindi sila kasya sa loob. Nasa loob na sila lahat at naka-aircon pa. Hindi lang shop kong lumaki, pati na rin ang sa boyfriend ko. Naging kilala ang shop niya kaya kahit ibang artista, sa kanya nagpapagawa ng sasakyan. Umalis na rin kami sa apartment nang sagutin ko si Jacob. Bumalik kami sa bahay ni Jacob at doon na nanirahan. Maganda rin kasi ang malayo sa syudad at mga chismosa. Mama, inaway ako ni Papa. Napalingon ako sa anak kong umiiyak. Inaasar po ako ni Papa. Mas lalong naging close ang anak ko at si Jacob. Madalas din mag-asaran ng dalawa. At sa huli ay si Yumi ang umiiyak. Nilapitan ako ni Yumi at niyakap. Nilingon ko naman si Jacob na tumatawa bago taasan ng isang kilay. Oh, wag mo kong tingnan ng ganyan. Sabi nito, nag-aasaran lang kami. Pinapatulan pa kasi. Masungit kong sabi. Yumi, ang hilig mong makipag-asaran sa papa mo tapos ikaw ang iiyak. Natatawang naupo si Jacob sa tabi ko bago kuhanin si Yumi at yakapin. Kahit hindi tunay na anak ni Jacob ang anak ko, ay hindi niya ipinaramdam sa anak ko na iba ito. Itinuturing niyang prinsesa si Yumi at ang lahat ng luho nito ibinibigay. Kahit magkasintahan na rin kami, marespeto sa akin si Jacob. Ni minsan, hindi niya binanggit na magtali kami. Hanggang kiss lang kaming dalawa. Yumi, alam kong umaarte ka lang. Sabi ko sa anak ko dahil nakita kong pagngisi niya. Pinagtitripan mo na naman si papa mo. Tumawa si Yumi bago nagpunos ng luha. Naniwala na naman si papa ko. Napailing lang si Jacob bago pusurin ang buhok ng anak ko. Tara na sa cafe. Aya ko bago tumayo. Para makita na ni Yumi ang crush niya. Mama! Nakangusong sabi ni Yumi. May tauhan na rin kasi ako sa shop ko. At yung isa ay may anak na lalaki na palaging kalaro ni Yumi. Sabi ni Yumi ay crush niya raw to. Wala naman sa akin ng ganun dahil bata pa lang naman sila. Anong crush? Ito lang isang tutol. Si Jacob. Faith, bata pang bibi natin kaya bawal pa yun. Natawa ko. Protective na naman ang papa namin. Ngumuso lang ito. Lumabas kami ng bahay at sumakay sa sasakyan ni Jacob. Lumipas na rin ang tungkol kay Jacob at unti-unti na rin siyang tinanggap ng mga tao. Well, may mga tao pa rin mapanghusga. Kabilang na roon ang pamilya ng ex ko. Magkakaanak na tapos hindi pa rin makamove on? Aba, apura paramdam sa akin sa Facebook. Akala mo namang papatulang ko siya. Hinding-hindi ako magloloko kagaya niya. Swerte ko na kaya kay Jacob. Nang makarating sa shop ay bumaba kami ng sasakyan. Agad hinawakan ni Jacob ang kamay ko kaya napalingon ako sa kanya. O bakit? Tanong ko sa kanya. May problema ba? Umiling lang ito at ngumiti sa akin. Pumasok kami sa shop. Agad dumiretsyong anak ko sa kalaro niya. Alam kong babantayan na naman to ni Jacob kaya hinila ko agad siya patungo sa office ko. Oh, magiging gwardya ka na naman doon. Sabi ko sa kanya, behave ka lang dito. Bata pa kasi si Yumi. Naupo ito bago ako kandungin. Maaga pa para magkaroon siya ng boyfriend. Natawa ako. Ang OA naman, anong boyfriend? Ang pagkakaintindi ni Yumi sa crush ay best friend. Kaya wag kang ano dyan. Nangako si Yumi na magbo-boyfriend lang siya kapag nakapagtapos na siya. Magtiwala ka lang sa anak natin. Tumangulang ito bago ako halikan. Tinugunan ko naman ang kanyang halik.
Jacob, bakit hindi mo ako tinatanong tungkol sa ganong bagay? Mukhang nagets naman ito ang aking ibig sabihin. Usually kasi ganun ang gusto ng mga lalaki, di ba? Ihaharap muna kita sa altar. Sagot nito. Kaya pa naman ng mga kamay ko eh. Natawa ako. Kaya pala naririnig kita tuwing gabi sa banyo. Namulang pisngi nito na ikinatawa ko. Pinaglaruan ko ang buhok niyang maiksi pa rin. Semi-kalbo pa rin ang gupit niya na gustong gusto ko dahil ang hot niya. Kaya maraming babaeng customer na nagnanakaw ng tingin sa iyo eh. Pinisil ko ang biceps niya. Alaga ba namang gym? Para tulog agad ang masasapa kong mananakit sa inyo ni Yumi. Sagot nito. Pero dahil din yan sa pagbubuhat ng mga gulay. Saglit pa kaming tumambay sa opisina bago lumabas. Pinagpahinga ko muna ang mga tauhan ko at kami muna ni Jacob ang pumwesto sa counter. Kagaya ng dati, ako ang nagtitimpla sa mga inumin at si Jacob naman sa mga pagkain. Maraming dumating na mga customers kaya medyo naging busy kami. Wala muna kaming time maglandian. Kain ka muna. Naglapag si Jacob ng corn dog sa harapan ko. Hindi pwedeng nagugutom ang asawa ko. Napangiti na lang ako bago siya halikan. Thank you. Ay, hindi ako kasali sa lambingan. Ito na ang makulit na bata. Papa, bakit ako po walang merienda? Natawa si Jacob at inabutan ito ng 2 corn dog. Ibigay mo yung isa sa kalaro mo. Pagagawan ko rin kayo ng inumin kay mama mo. Ako na magbabayad. Thank you, Papa. I love you. Masayang bumalik si Yumi sa kalaro niya. Faith, 2 lychee drink. Sabi ni Jacob. Palista na lang muna. Kakalista ko, umabot na sa bahay yung listahan mo. Biro ko. Ginawan ko ng inumin yung 2 bata. Si Jacob naman ang naghatid nito sa mga bata. Nakita kong may sinabi pa si Jacob sa batang lalaki kaya napailing na lang ako. Tinakot mo pa yata yung bata ah. Sabi ko nang makabalik siya. Sinabi ko lang na kung gusto niya bang ligawan si Yumi, dapat hintayin niya itong makagraduate at dapat may maganda rin siyang trabaho. Sagot nito. Malakas kumain si Yumi kaya dun tayo sa lalaking palagi siyang bubusugin ng pagmamahal at pagkain. Hindi pwedeng magutom ang anak ko. Natawa na lang ako at mahina siyang hinampas. Ikaw talagang lalaki ka. Pasaway to. Aba bakit? Sa panahon ngayon, hindi yung puro gwapo lang. Niyakap ako nito sa bewang. Dapat, kagaya ko. Gwapo na madiskarte pa. Oo naman. Hinaplos ko ang pisngi niya. Isang poging lalaking madiskarte ng pangalan ay Jacob Ramiro. Napatigil lang kami sa paglalambingan na may dumating na customer. Naging busy na naman kaming 2. Maya-maya lamang ay dumating na ang mga tauhan ko at pinalitan na kami. Dinala naman namin ni Jacob ang ginawa naming merienda para sa aming 2 bago naupo sa tabi nila Yumi at kalaro niya. Gusto ko rin, sabi ni Yumi. Penge po ah. Sige, kuha lang kayo, sabi ni Jacob. Kuha ka rin, Totoy. Ngumiti ang batang lalaki at kumuha ng pizza. Pagkatapos naming magmerienda, ay saglit kaming nagpahinga bago magdesisyong umuwi. Nagbilin muna ako sa mga tauhan ko na isarang mabuti yung shop bago kami tuluyang umuwi. Agad dumiretso si Yumi sa kwarto niya. Siguradong maglalaro na naman siya ng tablet. Mag-isa sa kwarto si Yumi. Samantalang tabi naman kami ni Jacob. Pinaayos namin ang kwarto ni Yumi dahil gusto niya ay puro violet. Kompleto rin sa gamit si Yumi at may sariling study table. Binilhan din namin siya ng laptop pero kami munang gumagamit. Pakasal na tayo. Malambing na sabi ni Jacob nang mahiga kami sa kama. Gusto kong magpakasal na tayo. Pero kung hindi ka pa handa, ayos lang naman sa akin. Kailan mo ba gustong magpakasal? Tiningala ko siya. Ayos lang naman na sa akin. Alam ko naman kasing ikaw na talagang lalaking hinihiling ko kay Lord. Weh? Natawa ako dahil mukhang duda pa ito. Totoo nga. Wala nang bawian ah. Oo nga. Natatawang sabi ko. Pakasal na tayo tapos bigyan na natin ng kapatid si Yumi. Talaga? Wala nang bawian talaga. Natawa ako ng mangilid-ngilid ang luha niya. Kapag binawi mo, hindi na tayo bate. Huwag ka nang umiyak. Hinalikan ko ang pisngi niya. At saka gusto rin naman ni Yumi na ikasal na tayo. Gusto niya kasing palitan ng apelido niya.
Gusto niyang maging Ramiro rin siya. Sasabihin ko kay Yumi, siguradong matutuwa siya. Tumayo ito't agad tumakbo patungong kwarto ni Yumi. Palaging sinasabi sa akin ni Yumi na magpakasal na kami ni Papa Jacob niya. Gusto kasi ni Yumi na apelido rin ni Jacob ang gagamitin niya. Ayaw niya ng sa papa niya. Yan din naman ang gusto ko dahil gusto kong maputol ng koneksyon namin kila Eric. Hindi rin naman kasi ito ang oras para mapatawad ko sila Eric. Lalo pat wala talaga silang balak na humingi ng tawad. Masaya na ako sa bagong buhay ko ngayon. Kaya wala na akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay si Yumi at si Jacob. Jacob's point of view. Hindi ko mapigilang maluha habang nakatingin sa babaeng magandang naglalakad ngayon sa aisle. Ang ganda-ganda niya palagi. Hindi ko akalain na pagkatapos ng mga nangyari sa akin, may tao pa ring tatanggap sa akin. May isang babae pa ring maniniwala sa akin at magmamahal sa akin. Wala na akong pakialam kahit hulas na yung makeup na nilagay sa akin. Hindi ko talaga mapigilang maiyak. Hulas ka na. Natatawang sabi nito nang matapat siya sa akin. Natawa ako bago pahira ng luha ko. Inaangkla ko ang kamay niya sa braso ko bago kami naglakad patungong altar. Humihikbi pa rin ako kahit nagsasalita ng pari, kaya hindi mapigilang matawa ng mga bisita namin. Painumin nga muna natin at baka mahimatay yan, sabi ng pare. Lumapit si Yumi sa amin na may dalang tubig. Iniabot niya ito sa akin na agad ko namang ininom. Huminga ako ng malalim bago kalmahin ang sarili ko. Titignan akong mukhang sanggano pero iyakin akong lalaki. Nang mahimasmasan ako ay nagpatuloy na ulit ang pare. Nakinig lang ako habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Faith. Siyempre, naiyak na naman ako nang magbigayan kami ng vows. Hindi na rin nakapagpigil si Faith at naiyak na rin. Pwede mo nang halikan ang mapapangasawa mo, nakangiting sabi ng pari sa akin. Hinarap ko si Faith. Itinaas ko ang kanyang belo bago siya hapitin sa bewang at paglapitin ang mga labi namin. Nagpalakpakan naman ang mga bisita naming dumalo at nagkanya-kanyang mga bate. Yehey! Sigaw ni Yumi. Ramiro na rin ako! Natawa na lang kami ni Faith. Pinunasan ng asawa ko ang mga luha ko. Tahan na, sabi nito. Magang-magana yung mga mata mo. Siguradong aasarin ka na naman ni Yumi niyan. Nanguha muna kami ng litrato sa simbahan bago kami nagtungo sa reception. Ang reception ay sa bahay namin. Tinulungan kami ng mga nakilala naming kaibigan sa pag-aasikaso sa mga pagkain at sa lahat. Nakakagutom palang ikasal. Nagsimula nang kumain si Faith. Akala ko kasi mabilis lang kaya hindi na ako kumain kanina. Natawa ako. Sige na, kumain ka lang ng kumain. Tumangulang ito bago ako subuan. Pagkatapos naming kumain ay saglit kaming nagpahinga bago patayuin si Faith dahil ihahagis niya ang bulaklak. Pinanlakihan ko ng mga mata si Yumi dahil nakikisali rin siya. Yumi! Saway ko sa kanya pero ngumisi lang ito. Hinagis ni Faith ang bulaklak at bumagsak ito kay Yumi. Masayang iwinagayway ni Yumi ang bulaklak. Papa! Tumatawang pang-asar nito. Abot! Sinubukan ko siyang lapitan pero tumakbo lang ito. Hinawakan niya pa sa kamay ang kalaro niya. Wala kang ubra dyan. Natatawang sabi ni Faith. Takot na takot ka naman masyado. As if naman na mag-aasawa agad yan. Ano ka ba? Inaasar niya ako. Parang batang sumbong ko. Kay Yumi pa lang feeling ko tatandaan na agad ako. Jacob, paano pa natin dadagdagan si Yumi niyan? Muli itong natawa. Kalmahan mo lang po, okay? Nakangusong tumango na lang ako bago siya yakapin. I love you asawa ko. Mas mahal na mahal kita. Hinalikan ako nito na agad kong tinugunan. Sa buhay ay hindi palaging panalo ka. May araw na matatalo ka pero muli kang mananalo. Kahit ano pa si Jacob Ramiro. Akin ang isinasara ang pahina namin ni Faith Santa Juana Ramiro. Wakas.